super crunchy fish cracker or fish chicharon na pwedeng pang merienda or pwedeng pampulutan. And ito talaga yung gustong-gustong part ko kapag gumagawa ng chicharon. O diba? Napakagaling. Paano po ito ginagawa? Pakita namin sa inyo. Para po sa ating fish cracker, nagamit po ako ng 1 cup ng laman ng isda. 2 kutsara po ng asukal. 3 kutsara po ng patis. Kalahating kutsarita po ng paminta. 2 kutsara po ng mantika. At 1 kutsara po ng garlic powder. And lastly, mag-a-add po ako ng 1/4 cup po ng tubig. And then, i-blend lang po natin ito hanggang sa madurog po at magsama-sama yung mga sangkap. Gantong result po ng pagka-blender ang kailangan natin. Ready na po tayo para magmasa. Maglalagay po tayo nitong cassava starch. Ito po yung gagamitin natin dito sa ating fish cracker. Punti-unti lang po ang lagay. 3 cups po yung aking naka-ready na cassava starch. Pero estimate po natin kung hanggang saan lang po ang kailangan natin. Gantong result lang po ang kailangan natin ito. Hindi po masyadong malambot at hindi rin po masyadong matigas. Kasi kapag nasobrahan po yan ng starch, hindi po maluluto ang gitna niyan. Mahihirapan po tayo magluto niyan. Ganito lang po. Tama-tama lang po itong gantong klase. So ang nagamit ko pong cassava starch po ay nasa 2 cups lang po. Meron pa po ako natira. Hindi ko naubos yung 3 cups na niready ko na cassava starch. And then, ito po, ay hahatiin ko sa 3. And then, pahabain lang po natin. Maliit lang po yung gawin nyo para madali pong maluto. Hindi po mahilaw yung gitna niya. Ganito po. Nagpakululong po ako ng sapat na tubig. And then ito pong ating mga dough ay ilalaga po natin ng 20 to 30 minutes. Pwede rin naman po kayo mag-steam nito, kaso mas matagal po, aabutin ng mahigit 1 oras. Pagkalipas po ng 25 minutes, kung mapapansin nyo po, nakalutang na po yung ating mga dough. Indicator po yan na luto na itong ating dough. So para po make sure natin na luto na talaga yung ating dough, kukuha po tayo ng isa at ating titinan yung kanyang gitna. Kung mapapansin nyo po, lutong-luto na po yung aking ginawa. Dapat po ganito po ang pagkaluto. Wala pong kulay puti sa gitna na makikita. Kasi pag may kulay puti po sa gitna na makikita, hindi po yun magiging cropek or chicharon. So okay na po ito. Palalamigin ko lang po ito hanggang sa maging room temperature. At kapag room temperature na po, ilalagay ko na po ito sa chiller para doon ko po i-stock ngayong buong magdamag. Pagkalipas po ng buong magdamag, ito na po yung ating dough. Tigas na po yan na masyado. Ready na po ito para i-slice. I-slice po natin ng manipis na manipis. Pwede naman po makapal kaso matagal maluto. Mas maganda po pag manipis lang. Pwede naman pong pahaba o pwedeng pabilog. Sa inyo na po yan kung ano pong gusto nyo pagkahiwa. Pagkatapos po natin mahiwa-hiwa yung ating dough, ready na po ito para patuyuin sa araw ngayon buong maghapon. Ito na po yung aking mga pinatuyo na dough. Maghapon ko lang po itong binilad sa araw. At ito na po ang result. Ready na po ito para i-fry. And then nagpapainit na po ako dito ng mantika. Pag yung pong mantika ay mainit na, ready na po tayo para mag-prito. Yan lang po tayo ng 1 dakot. Ito talaga yung gusto kong part
kapag gumagawa ako ng homemade cropek or homemade chicharon. Then madali lang po natin itong lulutuin. Okay na po kaagad yan. Ito na po ang aking nagawang crunchy fish cracker or fish chicharon. Napakadali lang po nito ng gawin at kahit sa bahay po ninyo ay kayang-kaya nyo itong gawin. So yun lang po. Please follow, like, and share. Bye-bye. Thank you. Thank you.